Hi everyone! Ayan, welcome back to our vlog. And obviously, andito na yung baby girl natin. And tulog siya. For today's video, we will be talking about my experience during my delivery dito sa Baguio General Hospital. Ayan, so, kwento muna tayo. Nung time na magpapacheck up lang sana ako, turns out na 2cm na pala yung cervix natin. So, every hour nagpo-progress yan if nagle-labor tayo. Sa aking case, mga 6 p.m. ata, nagpataon na kami. Bumalik muna kami dito. And then, kinuha lang namin yung mga gamit. Tapos, dumiretso na din kami dun sa Baguio Gen. Kaso, hindi kami makahanap ng parking. Yun din pala yung isa na struggle doon kapag may sasakyan ka. It's either may iwan yung pasyente dun sa emergency, then maghahanap yung kasama mo na mapagpaparkhan. Kasi mostly ng mga parking space doon is reserved for doctors. So, ayun guys. Just something to note. Mga 6 p.m. nagpataon na kami kasi in case na medyo mag-progress yung CM ko, at least nandun na kami. Kasi medyo malayo kami, mga 1 hour 30 minutes. Especially na undergoing construction yung National Highway dito sa amin, papuntang town. So, ayun, nagpataon na kami para at least mas accessible siya dun sa Baguio Gen. And then, kumain muna kami kasi feeling ko hindi pa naman ganun ka sakit. Tinatansya ko din kasi parang mahirap na nandun ka sa hospital na magle-labor ka lang dun for how many hours. So, we decided na wag munang magpa-admit. Kasi i-admit ka lang if you are 4cm na. And ako is 2cm, pero hindi ko sure if nag-progress na siya that time. Hindi na kasi muna kami puntang hospital. Dumaan kami, walang parking, so naglibot kami. By 10 p.m., wala pa din, hindi pa din ganun kasakit yung sa contraction ko. So, we decided na lang na bumalik dito and matulog muna. Mahirap nang puyat kaming dalawa ni Habs kasi wala tayong energy mag-push and then wala din energy yung magbabantay sa atin. Mga 12 a.m. na, dun ko na naramdaman yung tuloy-tuloy na contraction. So, ayun, nag-decide na kami pumunta Baguio Gen. Sobrang sakit na. So, balik ulit tayo sa hospital. Parang feeling ko talaga lalabas na siya. And then, nung nag-CR ako, mas dumami yung discharge na brown. Nung andun na kami sa emergency room, may isa pang ina-admit. So, andun lang ako sa may parang lobby nila. Wala pang tao dun. So, nag-antay lang kami saglit. Then, medyo masakit na din kasi yung contraction ko. Tapos, tuloy-tuloy siya na hindi ko maintindihan. Yung pinaka-first na ginawa is kinuhanan muna ako ng information and all, yung mga necessary na information, and then yung mga allergies mo sa gamot. Tapos may mga additional na questions, ganyan na tinatanong. And yun yung pinaka-annoying na part kasi masakit talaga yung lahat. Masakit yung contraction and all. And tinatanong ka pa ng mga information, ganyan. Parang magsusungit ka na din sa mga andon na nagtatanong sa'yo kasi nga may nararamdaman ka and then may mga tinatanong sa'yo. After that, hindi muna kami in-admit. Parang i-check ka muna, ganyan. Kasi usually kapag sa mga anak, may chance kasi na parang hindi pa talaga ganun ka ano yung CM mo. Kaya hindi pa nila ina-admit ka agad. So, after naming mag-fill up ng mga data, ganyan, pumasok na kami kung saan sila nag-a-IE. Pero ang first na pinagawa sa akin is, nag-collect muna ako ng urine. And then, after that, inay-ina ako para i-check kung nag-progress ba yung ano natin, yung CM natin. But, medyo nagli-leak na yung sa bag of water ko. So, ang ginawa is mas binuksan pa para mas bumilis yung progress.
Tapos, nag-antay lang ako ng mga 10 minutes. Pero masakit talaga kapag nagle-labor ka. Hindi mo maintindihan na parang kang natatae na ewan, na parang walang comfort talaga. Walang side kung saan magkakaroon ka ng comfort. After 10 minutes, yun, binalikan ako. And then, inai ulit ako. Ito yung masakit talaga na part kasi papasok yung kamay nila sa ano mo. Tapos, nag-progress na siya ng 7 cm. So, pinunta na ako sa delivery room kasi mga 10 cm dapat lalabas na yung si baby. Yun yung pinaka-full na para lumabas si baby. Tapos, nung nasa delivery room ako, okay naman yung mga staff, and then andun din yung mga nag-OJT na estudyante. Very din naman sila, very helpful sila nung andun na kami sa delivery room. Pinahiga muna ako, then chine-check or minomonitor yung heartbeat ni baby. May ilalagay sa tiyan mo, ganyan. Iikot dun sa tiyan mo. Tapos kapag humihilab siya, may binigay sa akin na pressure. Tapos kapag tuloy-tuloy na ganon, ipupunta ka na dun sa bed kung saan magde-deliver. Napansin ko pala kapag sa delivery room nila, tabi-tabi kayo. So, nataon lang kasi na wala akong kasabay na manganganak that time. So, mag-isa ko dun sa delivery room. Siguro medyo awkward lang kapag sabay-sabay kayo ganun. And, bawal sumigaw. Yan, pinatulog ko muna si baby. Anyway, nung na ako sa delivery room, so, kung sino man yung available na OB, siya na yung magpapaanak sa'yo. Nataon din na may mga naka-OJT ng mga estudyante. So, ayun. Yun lang ang doon. If medyo maselan kayo na ma-expose sa kanila, maybe you can request. Pero ako parang nawala na sa isip ko yung mga yon. Hindi na yun yung concern mo kasi masakit lahat and all, and kailangan mo nang ilabas si baby. So, at 7 cm, nagko-contraction na ako ng tuloy-tuloy. So, pumunta na kami dun sa delivery room, and for parang ilang minutes and ilang push, parang nakatatlo ako, lumabas na siya. And medyo maliit kasi yung baby natin. So, mas madali siyang nailabas, pero agaw buhay talaga yung mga anak. Ito pa pala, may cut ako, which is I think naman parang kaya ko naman siyang ilabas na hindi kailangang magkaroon ng incision, yung episiotomy. So, yun yung isang masakit. And then, nung nalabas ko na si baby, okay na siya. Parang ang gaan sa pakiramdam. And then, nilagay nila dito sa chest ko. After that, tatahiin ka na. Kasi nga may sugat ka and all. Siyempre, para ibalik din yung nasugat nung lumabas si baby. So, ang pinakamasakit doon is yung sa skin na part. Kasi walang anesthesia na tatahiin. And parang mas masakit pa siya kaysa yung nilabas ko si baby. So anyway, ayun, after that, pumunta na kami dun sa kung saan ako humiga before pumunta dun sa delivery room. And chinek muna si baby and all. Mga 2 hours ata kaming nagstay doon. Tapos, after that, nung clear na ang lahat, then, nilipat na kami dun sa ward. By the way, dun sa OB ward ng public, parang separate yung may CS. And then, dun sa kabila naman is yung sa mga normal delivery. Tapos, same siya na room, pero may parang divider. Then, all in all, parang 33 na beds ang andon. Masyadong madami, di ba? Anyway, ganun talaga kapag nasa public. Ang stain lang pala doon ng mga cesarean, ganyan, 2 to 3 days, depende kung may complication. For normal delivery, 1 day lang siya. Depende din kung may complications sa baby mo na kailangang i-admit, ganyan. Yun lang naman yung cases na mapapa-extend ka. But for normal na process nila is ganun siya. Mga 3 a.m. ako nanganak. Magsi-6 na yun nung pumunta na kami dun sa OB ward. Nung andun na ako, parang walang orientation na
na ginawa. But the next day na naka-duty na nurse, maganda yung ginagawa niya kasi may pa-orientation siya kung ano yung visiting hours, saan yung CR, saan yung ano, ganyan. Which is very, kailangan. Kasi not all ng ina-admit dun sa public hospital is familiar with kung ano yung structure ng building, ganyan. So, na-appreciate ko yung nurse na yun. Though, walang ganong nangyari sa amin. But anyway, okay lang naman. Nung nandun na kami sa OB ward, okay naman lahat kasi may mga nagmo-monitor, may monitoring ang OB mo, then may monitoring din ang pedia para dun sa baby natin. So far, grateful ako kasi hindi masyadong iyakin yung anak ko. Kahit may baby na iyak ng iyak, ganyan, di ba? Medyo sensitive sila sa sound, but so far naman kay baby, tulog siya ng tulog. Yun naman yung naging problema namin sa kanya kasi parang umaabot ng 3 hours. Ganun yung tulog niya and medyo yung mga nurses na andon. Concerned sila na kailangan daw gisingin yung si baby para dumebe. Dapat at least every hour. Kaso sa kanya kasi, kahit anong gawin mo, kahit kilitiin, ganyan, kahit hubaran, hindi siya nagigising. Feeling ko pagod lang siya sa buhay niya. First day of life on earth. Ang ingay talaga dito kanina. So, tuloy natin dito sa baba. Ngayon, as I was saying, nung andun na kami sa OB ward, okay naman yung mga service nila and as per food, okay din, magdala lang kayo ng mga utensils kasi wala silang sinasama na utensils for safety purposes na din siguro. So, nagstay kami doon for like 1 day. Inantay lang namin na i-monitor nila si baby kasi nga sabi ko nga nung nagpapa-breastfeed na ako, parang walang lumalabas and maliit nga yung nipple ko, so medyo nahirapan siya. But so far naman ngayon okay na. And andun yung mga nurses, ganyan, nagtutulong sa inyo in case na may mga questions kayo, may mga problema kayo. Yun nga lang, parang 2 or isang nurse is para na sa lahat nung nasa OB ward ng normal na nag-deliver. Kung kayo yung tao na gusto nyo sa inyo lang talaga yung sa nurse attendant dun sa room nyo, I think mas okay na mag-private kayo. As to our experience, during that day na nag-deliver ako, more on monitoring lang talaga yung gagawin. Tapos, by the way, wala kang bantay from morning to afternoon. During visiting hours lang yung may pwedeng pumasok. Siguro iniwasan din nila yung exposure ng mga babies kasi nga maselan sila and then mas mababa yung immune system nila. So, kung kayo yung nag-expect na may sasama sa inyo sa loob, wala po. So, ayun, yun lang yung isang struggle if ikaw yung yung medyo maselan nga or kailangan ng kasama. Sa gabi naman, okay naman kasi pinapapasok yung isang bantay. Tapos, pwede ding bumisita pero tig-isa. So, kasama mo yung watcher tapos isang visitor. So, hindi pwedeng punta kayo doon na napakadami. Kasi, yun nga, iniiwasan nila yung exposure ng mga babies sa mga galing outside. Yung watcher mo, during that day, sasabihan na mag-process na nung sa birth certificate ng baby para hindi din isang abala kapag pa-bill out na kayo. Ang ginawa ni Habs is pre-process niya yung birth certificate ni baby during that morning para pagkalabas na the next day is sa billing na lang. Yun naman yung isang maganda na process nila doon kasi mas mabilis than before. The next day na nag-process na din kami ng mga PhilHealth, ganyan. The next day naman, ang ginawa kay baby is pinaliguan.
Si baby kasi lumabas siya ng 3 a.m. So, parang wala pang 6 hours. So, pinagpabukas na lang. Mga 4 a.m. ganyan. Gigisingin na yung mga babies niyo na maliligo. Kasi madami sila. Tapos sabay-sabay. Or mga dalawa ata yung pinagsasabay. Tapos ang ingay kasi, ang paliguan ng baby is dun sa daanan papuntang CR. So, naririnig nyo yung baby nyo kapag pinapaliguan. Usually, maingay talaga sila. Umiiyak ganyan. Ang next na ginawa is newborn screening. Check nila if may mga abnormalities ganyan or may mga problema ba sa inyong baby or healthy ba siya. Then, nagpa-hearing test. Separate kasi yung sa newborn screening dun sa hearing test. So, ito-test nila kung gumagana ba yung kanyang tainga. Tapos, okay naman, after that, i-AIE ka na din. Kasi, kailangan nilang i-check if okay ba yung progress dun sa sugat natin. Mabilis lang yung IE. Akala ko masakit. Kasi nga, di ba, tinahin na siya kahapon. Tapos ngayon, i-IE ka ulit. Parang papasok ulit yung kamay sa ano mo. Akala ko ganun kasakit. Pero hindi. Carry pa naman yun. And mabilis lang talaga. Super thankful ako kasi mabait yung doctor na tapat sa akin. And after nun, inantay na lang namin yung sa billing na i-process. Tapos, may mga monitoring din silang ginagawa, ganyan. Chine-check nila yung mga temperature and all. So, ayun na nga guys. Pagkatapos nun, dumating na yung mga paperworks dun sa billing. Ang processing, dapat may watcher ka para siya na yung mag-process sa labas. Tapos, sa side ko naman, binigyan ako ng discharge instruction para dun sa follow-up ni baby. Tapos, i-instruct ka din kung sakaling may magka-problema, ganyan, lalo na sa first-time mom. Kapag may mga kakaiba kayong napansin sa babies nyo, kailangan nating i-rush sa hospital kasi possible na mag-cause siya ng complication. Yun ang maganda din kasi may orientation sila before kayo ma-discharge. After 3 days, mag-follow up kayo. Medyo mahaba nga lang talaga ang pila kapag nasa public tayo. Well, expected naman kasi free yung sa consultation and check-up ng baby. So, after 3 days, bumalik kami and yung building ng pedia is dito na sa kabila. Kasi pagpasok mo ng Baguio Gen, may dalawang kalsada papuntang emergency, then papunta dun sa pedia na area. Okay naman, nung nagpa-check up kami doon, mababait yung mga doctors and nurses doon and i-assist ka naman nila. And shout out kay ate na tumulong. I think staff nila yon. Hindi ko sure if nurse siya. Tinulungan niya ako kasi may dala-dala akong bag. And then, hindi ko kasi nadala yung carrier ni baby. So, parang hindi ko siya mapagsabay na ma-check yung mga documents niya. And may tumulong sa akin. So, I'm really thankful. Si Habs kasi may pinuntahan. Then, kailangan namin pumila. And so far, okay naman yung experience namin. Overall, from start hanggang na-discharge kami and then sa follow-up ni baby, okay naman. I'm really grateful and thankful sa mga nurses natin and mga doctors na naka-duty during those times. I really appreciate yung mga effort ng mga andon. And isa pang hindi ko nagustuhan is yung sa CR kasi out of 33 beds, iisa lang yung CR for those patients. I mean, iisa yung CR, pero may isang shower area, tapos dalawang may bowl. Pero yung sa pagpasok po kasi, hindi din nako-close yung sa door totally. So, nakikita ka sa loob. And pati dun sa may shower area. So, I hope na ma-improve yun someday. Kasi, konti na nga lang yung sa CR na andun para sa ganong kadaming pasyente. Hindi pa siya maayos. Lahat ng tao doon may nararamdaman. So, parang ang hirap mag-antay dun sa CR. One time naiihi talaga ako. Tapos may naglilinis pa. So, sabi ko sa naglilinis, pwede bang mag-CR muna ako kasi talagang hindi ko na kaya. Nag-antay naman ako sa labas. Kaso ang tagal kasi niya. So, ayun. Pinapasok naman ako.
naka-CR naman tayo. Yun lang naman yung isang hindi ko bet dun sa sa public. Which is, kailangan naman talaga nilang ayusin. Because, of course, we are paying for our taxes. So, kailangan din nilang mabigay yung proper na service. For the public, yun lang naman. So, let's talk about the bill. Kasi ito yung pinaka-concern natin, di ba? Considering na hindi lang naman yung panganganak natin yung gastos, may after na mas malaki pang gagastusin. So, we decided to choose public tapos dun sa charity. Since may PhilHealth ako, dito ko naman nagamit ng matindi ang ating PhilHealth. Kapag employed kayo, that's good kasi updated naman yung sa PhilHealth natin, yung payment. Pero kapag kayo yung voluntary, ganyan, i-update nyo na or bayaran na ninyo yung 3 months before ka manganak. Kasi ang laking tulong nun dun sa natin, sa bill natin. So, ayun guys, since we decided na mag-public hospital, we expected na mas lower yung sa bill na babayaran. Since sa charity kami, all of our bill were covered by PhilHealth. So, yun yung sinasabi ko na i-update ninyo yung sa PhilHealth ninyo kasi it's very important. Lalo na kapag gipit kayo ganyan sa budget and lalabas pa si baby, may mga other na gastusin tayo. Yung sa bill ko nung nanganak ako and dun sa bill ni baby, parang kapag i-combine mo na sa almost 12,000. So, yung 12,000 na yun is kinover siya ng PhilHealth. So, wala kaming binayarang ni 5. So, yun naman yung maganda doon sa public and then nasa charity ka kasi most of your bill or all of your bill is makakover siya ng PhilHealth. Well, it's part of our benefit naman kasi binabayaran din naman natin monthly yung sa PhilHealth natin. And ang laking tulong talaga nun. So, kung kayo din medyo gipit sa budget, I recommend na mag-public kayo and then dun sa charity kayo mag-stay. Pero kapag may budget ka naman, okay din naman sa public, then may private sila. Or sa private kayo mismo. Pero ayun na nga, ang pinag-uusapan natin is dito sa public hospital. And yun yung experience namin. So far, mabilis naman yung processing sa billing. After that, binigyan na kami ng clearance, discharge, a summary, ganyan, in yung mga bill na na-clear na. Tapos, ayun, umuwi na kami. And so far, healthy naman ang ating baby. Yun yung pinagdadasal namin before na sana walang complication, ganyan, kasi mapapa-extend ka talaga dun sa hospital. So, lesson learned, kahit sa public tayo manganganak, kailangan pa din natin ng allotted na budget. For example, yung mga nappies, ganyan na kailangan bilhin or may mga gamot na i-reseta sa atin. Yun yung isang kailangan nating i-note, especially na manganganak tayo. And as a mom, syempre hindi tayo makakapag-work for that first month, lalo na kung CS ka or kahit nga normal kasi may tahi tayo. So, ayun guys. I hope guys na nakatulong itong video na to. If you are planning to give birth to public hospital, go for it. So, ayun lang guys yung birth story natin. Experience dito sa public hospital. Thank you sa pakikinig kasi ang haba ng video na to. And ayun lang guys. See you again on our next one. Bye! Tulog na ang baby girl.